PAYEP, TUPAD, AIX na sobrang tinaasan sa BICAM sa mga matitinong kongresista. Kung mayroon pa, stand for what is right. Hihilingin daw yung repatriation ni Ko through the Interpol kung talagang nasa Portugal nga siya. No? So usapin naman kung meron pa bang ibang paraan para mapauwi si bansa si Ko. Ang sabi ni Remulla, no? Bukod sa pag-apply nga ng extradition treaty, titiyakin lang din daw nila na magiging rational, legal at saka acceptable yung mga paraan na gagawin nila. Dapat ikaw ang namundok, Lisa Masa. Ayan yung nangyari yan doon sa nagpoprotesta ata itong taga Mountain na palayain yung nahuli sa Mountain. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik at syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Lagot! Delikado si Bongit sa impeachment niya. May kaalyado kumanta sa mga pondo. Yari ka. Pag-uwi kay Saldi ko, pagpapauwi kay Saldi ko, pinutututukan ni Bongit. Talaga? Sana lang, para ikanta na kayo lahat. Nais ng extradition treaty sa Portugal para maaresto si Saldi ko. Gawin nyo muna. At under, dumulog sa NBI, umano'y banta sa Facebook. Nako po. Nag-iiyak ang babaita. Bakit? Kayo pagbabanat, meron pa kayong patsaki-tsaki, patsaka-tsaka. Pupunta pala kay NBI. Kita nyo, sabi ni Atty. Guanzon sa inyo. Diba? Banat kayo ng banat. Mas kamukha mo pa raw. Goy. Wag ganon. Hindi kayo mapigilan sa pagbanat kay Bibi Sara tapos andyan kayo. Diba? Si Bibi Sara nga, maraming nagbabanta. Wala naman. Hindi naman nagrereklamo. Kayo kasi, salita kayo ng salita na hindi maganda. Tapos pag binabalikan kayo ng taong bayan, ngayon, ito, iyakin pala, sabi na Aling Ledesma. Agoy! At mamaya makikita nyo yung mga bakbakan, yung ano ba tawag doon? Sagutan. Kasi yung mga magulang na mga, alam mo yung nagpunta ng mountain. Yung mga bayan-bayan, nandito nagsisigaw ng palayain daw yung nahuli na babae sa mountain. Agoy naman kayo. Alamin natin to. Ang ganda ng umaga natin Linya noon ni BBM ay hindi dapat i-pursue. Hindi dapat ituloy ang impeachment complaint ni Vice President Sara. Bakit? Itutok daw at i-focus ang problema sa bansa. Pero bakit dati, di ba? Bakit dati hindi ka nakialam na ganyan? Ngayon makikialam ka, awatin mo na. Kung ang prosesong yan ay dapat masampa ayon sa mga ebidensya, igalang po ang proseso. Naku po. Ulitin natin ano sabi dito? At i-focus ang problema sa bansa. Pero ngayon, habay pinahihintulutan na niya ang impeachment laban kay Vice President Sara. Kasi nga naman, mayroon na ring impeachment complaint laban kay BBM. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang mga paratang na ginagamit bilang batayan ng umuugong na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At iginiit na walang anumang personal na anomalya o katiwaliang maaaring iugnay sa Pangulo. Ano sinabi ni Saldi ko? Ano yung insertion? Ano yung 100 billion? Walang katiwalian. Saan napunta? Yung sinasabi ni Saldi ko na dinadala sa Malacanang. Alam nyo ba yung mga pinagsasabi nyo? Alam nyo ba yung sinasabi ni Saldi ko? Diyos mio marimar naman. Bilyones na mali-maliit ang pera. Ayaw pa ng 2 billion. Galit pa sila pag hindi raw nakarimit ng 2 billion. Yun sabi ni Saldi ko sa video niya. Ibalik niyo yung video niya. Diba? Galit pa raw itong mga ito. Tapos ngayon, pinapahintulutan mo na impeachment. Bakit? May ipapile din kasi sa'yo.
galingan nyo kasi para hindi kayo matanggal sa pwesto. Pansinin nyo yung mga post nila. Ang dami nag-iiyakan. Na i-impeach daw yung amo nila. Karapat dapat lang naman, sabi ni Aling Marie. Isang pahayag nitong January 12, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro Wala na naman kayo malinaw dyan. na walang katulad na isyu ang Pangulo na maaaring maging dahilan ng impeachment. Aniya, walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Binigyang diin pa ni Castro na hindi lamang inosente ang Pangulo sa mga ibinabatong paratang, kundi siya pa mismo ang nangunguna sa pagpapaimbestiga sa mga proyektong posibleng may bahid ng katiwalian, lalo na sa usapin ng flood control projects. Aniya ni Castro, ang Pangulo hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya ang nagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Ngunit Ito hindi na nga, may pasok lang natin, uulitin natin. Ano nangyari sa ICI? Sige nga, kwento nyo. Diba? Siya nagpapaimbestiga. Ano nangyari sa investigasyon? Wala rin naman eh. Banat siya ng banat, makukulong. Banat ng banat, gagawa ako ng independent body. Para may mapanagot. Sino ba napanagot? Pumunta lang doon at nag-executive session. Lahat ng mga pumunta ron. Kahit yung anak, hindi naman pinapatawag, nagpunta. Di ba? Hindi nga narinig ng taong bayan nung sinabi ng pinsan niya. Di tapos, wala na, nagsipag-resign yung mga tinalaga. Ano nangyari ngayon sa ICI? Tatanong lang ho, kwentong kutsero na lahat. Saka huwag kayo maniniwala sa pinagsasabi ng, under na yan. Bakit? Tignan nyo yung pronouncement. Hindi ko nga alam kung totoo ba nakapasa. Totoo ba talaga? Bakit? Ikaw naman parang, grade 2, grade 3 ka lang Bakit? Hindi siya. Hindi siya. Parang, pag ikaw, hindi mo na-gets kung ano yung pronouncement niya, parang grade 2, grade 3 ka lang. Diba? Pag nagsalita ang babae at hindi mo na-gets, parang grade 2, grade 3 ka lang, hindi mo makatch up yung mga pinagsasabi. Ang matalino at magaling na tagapagsalita, hindi ganyan ang pronouncement. Sabi ni Aling Ledesma, parang kinuha sa Kanal Este sa... hindi natin alam Aling Ledesma. naman ito maitatanggi ni BBM na mismong kaalyado niyang si Congressman Toby Tiangco Yan. ay inilaglag na rin siya. Nako. Aniya. Yari. Noong nakausap ko sina JJ Suarez at si Dong Gonzales noong March 25, sabi nila sa akin, please convince the President na marilis ang FLR. Ayun Dahil na. may namumuhunan na dyan. Pangako Agoy. namin iyan sa mga pumirma ng impeachment. Ang mga Okay. sinabi na ito ni Congressman Toby Tiangco Ah. ay confirmed mismo. Close ally ni BBM. Sis Grabe, Marimar. ang kakapal. Kung makapagsalita ng accountability, ang ka ba ng bayan para sa kalaban sa politika? So what's up for the next round of impeachment? Farm to market road allocations? MAIFIEP? Tupad? AIX? Na sobrang tinaasan sa BICAM? Sa mga matitinong kongresista, kung mayroon pa, stand for what is right. Magbago na kayo. Life is short. Tama na ang pamumulitika. Life is short. Hindi nyo naman madadala ang suhol pag kayo ay nawala na. Kaya't sa mga isiniwalat ni Toby Tiangco, desidido na si BBM na ituloy na ang impeachment ni Vice President Sara. Bakit? Kaya Ako? baka kasi mauna pang ma-impeach kung si BBM. Tactical retreat, suddenly faced with the prospect of being the subject of an impeachment complaint himself. President Ferdinand Marcos Jr. is visibly rattled based on the remarks of spokesperson Jose Claire Castro. Yan na 2 naman days siya, ago, Caloocan City Representative Edgar Eriz dropped a bombshell when he revealed daw? there is an impeachment case in the works against President Marcos Jr. and it apparently caused panic in the ranks of the administration. Sino ba hindi mapapanik? Hindi magpapanik. Nababack to you na siya. Noong una, si BP Sara ang gusto nilang sibakin. Nagkampi-kampihan pa sila. Ngayon,
ito ang sinasabi natin, pag ikaw ay gumawa ng mabuti, mamahalin ka ng taong bayan. Yan si BP Sara. Pag ikaw hindi gumawa ng mabuti, itatapon ka. Yan yung isa, si Pangulo. Ayaw na. 'Di ba? Kung mabuti to, ipinagtatanggol ito. Kaso hindi. Meron nga doon post parang survey. Ito ang survey. Sinong gusto mo ma-impeach sa dalawa? Yung mukha ni BP Sara at saka yung mukha ni Pangulo. Sino gusto mo ma-impeach? Aba, grabe, ang kagustuhan ng taong bayan, ma-impeach ito si Pangulo. Iyak ka na. Situation. With his grip on the House of Representatives still deemed solid, the president must have felt perplexed that the House minority could be so audacious to even entertain the idea. Ito, mapunta lang tayo kasi total naman may impeach at may mamaghahain na impeachment. Hindi natin alam kung sino uusad. Pero gusto na lang pauwiin si Saldico. Lagot ka kay Saldico. Dahil pag pinauwi mo si Saldico, yan ang magiging star witness. Yari ka. Mas na madidiretso ka, kasuhan. Pwede bang kasuhan? Hindi, meron pa ng immunity, no? Impeachment. Dahil matibay na ebidensya, at ito, pagpapauwi kay Saldico, pinatututukan mo pa. Ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos kay DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay sa pagpapauwi kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, ano ba itong utos ng Pangulong Marcos sa DILG? Ruth, sa press briefing nga ni Interior Secretary John Vic Remulla kanina dito sa Malacanang, sinabi niya na mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-utos na gumawa ng paraan para mapabalik dito sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang sabi ni Secretary Remulla, sa ngayon habang wala pang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Portugal, ay nakikipag-ugnayan sila sa Interpol nang sa gayon ay makatulong para mapa-repatriate itong si Zaldico pabalik dito sa Pilipinas. Alam naman natin lahat na isa si Zaldico dun sa sinasabing basimuno dito sa anomalya sa flood control project. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nakakauwi dito sa Pilipinas. Ang sabi ng Secretary Remulla, doon sa pinakahuli nilang impormasyon na nanatili pa rin sa Portugal, etong si Zaldico at hawak pa rin niya ang isang Portuguese passport. Kaugnay pa rin yan dahil nga ang Independent Commission for Infrastructure ang patuloy na nag-iimbestiga dyan sa anomalya sa flood control. Tinanong natin ang Malacanang kung meron bang panibagong guidance sa itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ICI dahil may mga usap-usapan na baka i-abolish na to lalo't hindi pa napapalitan yung dalawang commissioners nito na nagbitiw na sa tungkulin. Pero ang sabi ni Jose Castro, malinaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa ICI na ipagpatuloy lamang ang kanilang mandato at pananatiling fact-finding committee. Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Castro. Sa ngayon, wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi ipagpatuloy pa rin ang kanilang mandato, ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga. At, wala na nga. Nagsipag-resign na nga yung iba. Ano pagpapatuloy? Sino mag-iimbestiga ng matindi-tindi? Wala na, di ba? Yung isang nag-resign na. Si Magalong, nag-resign na. Sino ba? Isa na lang yung Pagpapatuloy? Paano pa pagpapatuloy naman, ma'am, boss, amo, manager? Huwag naman gano'n. Oo, kung wala na talaga. Diba? Hindi na pwedeng itago sa taong bayan na merong bagay-bagay na hindi, alam nyo na yun, di ba? Isipin mabuti. Alin? Isipin mabuti ang alin. Tama ka na nga, ma'am. Dito na lang kami sa maganda. PBM na extradition treaty. Yun din yun. Nais na pauwiin o extradition. Mapabilis. Naman daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal kung saan sinasabing nagtatago si former Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, una sa lahat, sigurado na ba ang ating mga otoridad na nasa Portugal talaga si dating Congressman Zaldico?
Angela, sa pagharap ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla, yan daw yung huling impormasyon na nakarating sa kanila, no, na nasa Portugal at may hawak na Portuguese passport. Itong si former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Naman ang magiging proseso para magkaroon ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal, Julie. Para mapauwi nga si Ko, iniutos na raw ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-apply ng extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal, kung saan nga hinihinalang nagtatago si Ko na may hawak or sinasabing may hawak na Portuguese passport. Ito'y kahit wala pang official na extradition treaty nga ang Pilipinas at Portugal. Hihilingin daw yung repatriation ni Ko through the Interpol kung talagang nasa Portugal nga siya. No? Sa usapin naman kung meron pa bang ibang paraan para mapauwi si bansa si Ko, ang sabi ni Remulla, no, bukod sa pag-apply nga ng extradition treaty, titiyakin lang din daw nila na magiging rational, legal at saka acceptable yung mga paraan na gagawin nila. Magbuti na rin daw na ang makausap pa yung DFA at yung Ombudsman sa iba pa, and DOJ sa iba pang mga possible ways. Well, aside from this, Julie, may nakikita pa bang balakid para mapabalik dito sa ating bansa si Zaldico? Sa ngayon, Angela, optimistic naman sila na sakaling nga matupad itong extradition treaty, mapapauwi ng bansa si Zaldico. Although nung tinanong nga kung ano pa yung other ways, yung ibang options na pwedeng gawin ng Pilipinas, ipinasa na tayo sa iba pang ahensya ng pamahalaan na maaari daw makapagpaliwanag. Alright, of course, Julie, isa pang personalidad ang missing in action, nawawala. Hindi naman daw siya nagtatago, sabi ng kanyang abogado na si Atty. Torion, itong si Senator Bato de la Rosa, mula nang mapabalita nga na meron allegedly arrest warrant na siya sa International Criminal Court. Hindi pa rin daw ba nakikita ni DILG Secretary John Vic Remulla yung warrant? Angela, allegedly warrant pa rin daw yan kung si Remulla ang tatanungin. Kasi hanggang sa ngayon, wala pa rin daw siyang nakikitang formal or official na copy ng arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula nga sa International Criminal Court. At syempre ngayong araw din ipresenta naman ng palasyo ang plano para sa budget ng DILG ngayong 2026. Ano ba ang detalye dito, Julie? Angela, palalakasin daw yung papel at yung kakayahan ng mga lokal na pamahalaan. Una, sila na daw yung hindi na lang sila magiging tagapagpatupad ng mga proyekto, kundi hawak na nila yung manibela. Ayon mismo yan sa DBM. Mas malinaw na daw yung papel at pananagutan ng LGU at hindi pwedeng may ilalagay na proyekto sa isang lungsod o bayan na hindi alam ng lokal na pamahalaan. Naku po, sabi-sabi na lang yan. Oo, hindi na kami naniniwala dyan. Oo, baka magkakwentuhan na naman si congressman at si contractor, sigurado. Di ba? Oo, ganun lang kadali. Kita mo nga, ngayon pa nga lang, yung budget may insertion na. Sabi ni Ate Aming, binulgar yan ni Ate Aming. Di ba? Hindi tayo nagbibiro. Sabi ni Ate Aming, mayroong mga ganung bagay. Oh. Di ba? Buhay na nagpapatotoo. Di ba? Oh, Malacanang pumalag sa planong impeachment ni Marcos. Bakit? Bakit kayo papalag? Ayun ang gusto ng mga taong bayan. Diba? Papalagan nyo pa ba ang mga taong bayan? Si Pangulong Bongbong Marcos. Pero giit ng Malacanang, hindi nagnakaw at walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Wala nga Mary Grace Piatos. Totoo ba si Mary Grace Piatos? Tanong. Oo. Kung totoo ba si Mary Grace Piatos, ano naman yung mali-malita na mismong si Zaldico? Ang nagsabi. Ano ang mas matimbang? Ano ang mas mabigat? Ano ang mas kasuklam-suklam? Sabi ni Aling Marie. Diba? Isipin nyo nga mabuti. Mary Grace Piatos, 125 million. Mali-maleta, billion-billion. Agoy. Ang saklap, Narito ang report ni Maricel Halili. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong. Talaga ba? O ngayon, mararamdaman mo yan, boss. Amo manager. Bakit? Taong bayan na ho ang nagsasalita dyan. Patungkol dyan, lalabas ho. Abangan nyo. Kasi, hindi naman ho uugong yan kung walang galit na mga kasamahan nyo. Diba?
Oo. Konting tiis na lang, boss, sabi ni Aling Ledesma. Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice-Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice-Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The President allowed and signed the three budgets which contained the anomalous projects. Kung pinabayaan, that's gross, inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. So mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa decision ko. So yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, ang Malacanang, tinawag lang na chismis at Chismis na naman. Ito na naman tayo. Diyos mo yung marimar naman. No? Chismis na naman. Oo. Alam nyo, pag kayo bumibira, tuwan-tuwa kayo. Ngayon, pag kayo bibirahin chismis, at sabi may nagsasabi pa, Duterte DDS group daw. O supporter, ang magpapa-impeach kay Bongit. Hindi ho. Yung mga kasama niya rin. Alamin natin, no more Sara in 20 sa kampanya nila. Kita nyo na. No more Sara daw. Galingan nyo lang, Hello po mga kababayan. Magandang araw. Kumusta po kayo? Kasama po ninyo ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, magbibigay tayo ng pagpapaliwanag at mga pananaw hinggil dito sa pabalik-balik na mga pagbabanta ng mga grupong tinatawag na Communist Terrorist Urban Operatives. Ito yung mga front organizations na nagkukunwaring sila daw ay mga aktivista lamang, sila daw ay human rights defenders, sila daw ay para lamang sa pagiging tinatawag nilang sarili nila na mga progressive groups. Pero hindi. Sila po sa katotohanan ay bahagi ng buong operational spectrum ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front or NDF. Ito po ang grupo na kinasabwat nila Martin Romualdez at nila Marcos upang pagtakpan ang kanilang mga krimen sa pandarambong at pangungurakot sapagkat ang grupong ito ay nakikinabang sa pondo, protection at access to power. I'm talking about bagong alyansang makabayan, itong si Teddy Casino, no? Kulukoy talaga ito eh. Tagapagtakip ito, tagapagtabon-tabo ng NPA. Nag-file pa ito ng kaso laban sa akin at kay Ma'am Lorraine Badoy ng 2 million pesos damages. Wounded feelings daw dahil ina-identify namin sila, siya, particular, si Carol Araulio at itong sumampa pa ng kaso. Itong si Atom Araulio, anak ni Carol Araulio, dahil daw konektado sila sa CPP, NPA, NDF sa aming pagbubunyag nung may programa pa kami ni Ma'am Lorraine sa SMNI. So itong si Teddy Casino, nagpapa-interview, no? Iba't ibang media outfit at pinapatula naman siya. Siyempre,
ang layunin nito ay iangat muli ang demolition job Nako, yan na. upang sirain, atakihin at kanilang gawan ng mga Kwento. pambubuliglig, Ito no, since na panghaharas sinabi si na Vice ni Ka President Eric Sara yan, Duterte. since na nabanggit na ni Ka Eric yan, ay patungkol dyan sa mga taga-mountain na yan, meron ako ipapakita ang video sa inyo na talagang totoo. Kaso, natataka ako, bakit hindi hinuhuli? Oo, hindi hinuhuli ng mga ka-army. Bakit? Ay, ito yan. Ito yung video na yan. Papakita natin sa inyo. Para mas maganda, malaman nyo. Bakit? Nagkakaroon ng sigawan eh. Ito yun, oh. Yan. Walang mukha mo! Oh. Dapat ikaw ang namundok, Lisa Masa. Ayan yung nangyari yan. Doon sa, magpoprotesta ata itong taga-mountain na palayain yung nahuli sa mountain. Ang problema, andyan yung mga magulang, ng mga nabiktima. Ayan, tuloy. Unitin nyo, kayo ang namundok. Total, pinaglalaban nyo yan, di ba? Total, negosyo nyo yan. Kayo dapat ang namumundok at kayo dapat ang humaharap sa army, hindi mga bata. Yan. Tama. Hindi Mas nyo ahon alam pa yung gobyerno, sitwasyon ng tapos- isang magulang, lalo na ng mama ni Jerlyn. Hanggang ngayon, nagluluksa ng dahil sa inyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Wala akong pakialam kahit kuhaan mo kung wala akong pakialam sa'yo. Kasi totoo ang sinasabi ko, kayo ang dahilan kung bakit nasawi si Jerlyn. Kayo ang dahilan kung bakit nagdurusa ang pamilya ni Jerlyn. Ang kakapal ng mukha ninyo. Lalapit kayo dito, pupunta kayo dito, sasabihin nyo, defend Mindoro, mga gugong. Tama. Huwag kayo Tama. Pa-depend pa kayo. Pupunta kayo dyan. Dyan naman kayo magngangaw. Di ba? Taga-mountain kayo. Dahil lang may nahuli, bumaba kayo. Ano ba nangyayari? Bakit hindi itong mga pinaguhuli-huli? magpaalis, huwag kayo magpakyat ng kabataan sa kabundukan. Tama. Huwag kayong manira ng buhay ng kinabukasan. Yan. Ikaw ang sumamba sa bundok, Lisa Masa. Ang kapal ng mo. mukha mo. Tayo ka na tayo dyan. Doon ka sa bundok. Hindi yung pinagtatanggol mo yung NPA. Tama. Ang kapal ng Tama. mukha mo. Oo. Padala mo yung mga anak mo, pati apo mo. Gaga. Ayan mga kababayan, magre-react po Isipin nyo maganda yung balitaktakan na yan. Pero, alam nyo, bakit pa kasi kayo nagsisibaba? Di ba doon kayo nananatili? Ngayon, nagkaroon ng problema, meron na huli sa isang miyembro nyo, ngayon, bumababa at nagdadala naman kayo ng mga bata dyan. Kung hindi nyo ginagawa yan at natahimik lang kayo, edi wala sana kayong problema. Di ba? Ang problema kasi, kayo, mahilig kayong magngangaw-ngaw. Mahilig kayong mag-eksena. Mahilig kayo. Nung binaratrat kayo, ano nangyari? Maraming nadamay. Tapos ngayon, magngangaw-ngaw kayo. Agoy-agoy naman. Huwag naman ganun. Tigilan nyo na kami. Huwag kayong masyadong, tigil-tigilan nyo na yung mga ganyang bagay nyo. Ay, balik natin dito kay Ka Eric. Balik natin. Ano yung tutuloy mo, Ka Eric? So instead na atupagin nila, ito po ang nag-organize ng baha sa Luneta na binaha nga ng tubig ang kanilang mga pagkilos 2 beses na Yan. sapagkat nilalangaw ng walang partisipasyon ang taong bayan, sila lang din po. No? At ito ang pinupunduhan din noong nakaraang taon na nakakuha sila ng mahigit 600 million pesos. Ayon po ito sa mga estimate ng kapwa nila kongresista dahil 3 ang kanilang party list noon na nakaupo na mga nanggaling sa Alliance of Communist Teachers, nanggaling po sa Kabataan NPA Recruiter Party List, at itong Gabriela NPA Lover Party List. No, ngayon 3 ulit, no? Dahil pinapasok nitong Kulukoy na COMELEC chairman at ng grupo ng sindikato sa COMELEC, itong si Sara Ilago ng Gabriela NPA Lover Party List, no?
matapos sinuspende na hindi makakaupo ang Duterte Youth Party. So last year alone, nakakuha po itong grupo ng mga komunistang terorista Yan. ng mahigit 600 million pesos Nako po. para yan lamang naman sa pala. impeachment operations. At ginagamit nila ito para sa Oh, muling booking, di ba? Binabayaran pala itong mga taga-mountain, yung samahan nila para ma-impeach si BP Sara. Laki Laki ng budget nyo Swerte Samantalang yung mga may hirap na Pilipino, nagkakalkal ng bote dyaryo, kumain lang kayo, magsisigaw lang kayo, tapos na may milyones na. Oh, di ba? Loy. pagre-recruit, pagbibili ng armas para sa NPA, at pagpupundo sa mga totoo na pagdestabilize sa gobyerno. Subalit dahil nagagamit po sila sa kunwari ang impeachment na yon, Oh, binibigyan sila ng political protection. yun na. Doon tayo nagkawindang-windang. Kaya naman pala malalakas ang loob kahit merong mga ginagawang hindi maganda dahil binibigyan ng proteksyon. Saklap, di ba? Oh, yan. Kung umabot ka sa video natin to, huwag mong kalimutan i-like, i-share ang video natin hanggang sa muli. Bye-bye!